Imposible, sir, sabi. Imposible maputol yan. Talagang, instead na 12 meters, yung ilalagay talaga doon, talaga sinadya talaga na 1 meter lang. Ganun nila dinadaya. Sa sheet piles pa lang yan. Ano pa kaya yung desiltation pa? So, paboritong project yan ng mga mambabatas natin, mga tiwaling mambabatas natin sa Kongreso. Napatunayan na umano ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na dinaraya ng ilang tiwaling kontraktor ang mga proyekto ng pamahalaan. Ayon sa alkalde, 12 metro dapat ang sukat ng mga sheet pile na ginagamit sa embankment na may embedment na umaabot sa 6 hanggang 9 na metro ayon sa teknikal na pag-aaral. Ngunit sa isang nasirang embankment, lumabas na 1 metro lamang ang na-recover na materyales. Matatakaw sila lahat. Magnanakaw sila lahat. Walang katapusan yung kanilang kasakiman. Kabilang din umano sa modus operandi ang paglalagay ng gabyon o rock cage na may sukat na 1 cubic meter. 11 layers ang dapat maayos na pagkakalagay nito. Ngunit sa aktual na proyekto, 3 o 4 lamang ang maayos. Habang ang nasa ilalim ay mahina ang materyales at peke ang pagkakagawa. Giit ng alkalde, ang ganitong mababang kalidad na konstruksyon ay madaling masira kapag tinamaan ng malakas na agos ng tubig, lalo na kung manipis na mesh lamang ang pantakip. Kapwa mayor din umano mula sa Mindanao at Visayas ang nagpahayag ng pagkadismaya sa mga proyekto ng DPWH. Sila mismo ang nagsabi na nasa likod ng mga ito ang ilang tiwaling kongresista. And again, I just came from the League of Cities na meeting namin at marami rin lumapit sa akin ng mga mayors from Mindanao at Visayas expressing their frustration din sa mga projects ng DPWH. And sila mismo nagsasabi na behind the projects are certain congressmen. Sinabi ni Mayor na hindi siya mababahala kung ipatawag man siya sa Kongreso sapagkat handang-handa siyang ilantad ang ebidensya. May mga nagboluntaryo ring mga alkalde mula sa League of Cities na sasama sa kanya upang iparating ang kanilang saloobin. Kinuwestiyon din niya ang ginagawang investigasyon ng House of Representatives sa naturang issue. Kasi yung ginagawang investigasyon dyan sa House of Representatives, ano sa palagay nyo? Diba? Parang merong isang kriminal na sinabihan mo siya na, o ito yung krimen mo. Ikaw na rin mag-imbestiga sa sarili mo. So, ano mangyayari na? Saan papunta yun? Diba? Just doesn't make sense to me. Moro-moro lang yun. Binigyang diin ng alkalde na kung magkakaroon ng maayos na investigasyon, mabubunyag ang napakaraming sangkot sa anomalya. Handa umano siyang tutukan ang unang 5 o 6 na kaso upang masimulan ang malawakang pagsusuri. Kaya sabi ko nga, kung gusto nila ako bakit mag-imbestiga, pwede naman. Just to jumpstart the investigation. Kasi may experience naman kami pagdating dyan.